mga Paps. Ah, Ngayon po ay araw ng Linggo at medyo may bagyo so hindi po tayo bumiyahe ngayon at actually pahinga po natin yung araw ng Linggo at susubukan po natin mag-vlog dahil medyo matagal-tagal na rin po akong hindi nakapag-upload dahil nagkasakit po tayo. So yan lamang po at doon naman po sa mga ang ating po Ngayon mga lamang binibidyo nakapanood dito ay ng, tungkol sa mga video deliveries na at mga ina-upload. so Kung kayo ay at driver at welcome po sa ating customer, channel at saka tamang-tama po ang iyong ang mga mga pinapanood dahil magbibigay po tayo ng mga tips doon sa mga driver kung paano mapapadali ang ating pagkuha ng mga bookings at doon naman po sa mga customer na medyo nahihirapan pa rin mag-book. Sa totoo lang, napakaraming nakakausap po ng mga customer na umaangal na rin sila dahil nahirapan silang mag-book sa kanilang mga parcel, lalong-lalo na kung medyo malapitan lang kasi nga sobrang baba ng fare. So, syempre kung malapitan lang, so ang baba ng fare niyan at ang nangyayari hindi nagbibigay ng mga base fare o kaya priorities. So, kailangan lang po natin talaga intindihin kung paano naman kumita si driver at parang patas lang po yung laban, parang gano'n. Kasi kung halimbawa naman nag-book nga kayo, sobrang lapit tapos hindi niyo nilagyan ng base fare o kaya priority, so hindi po talaga matatanggap at hindi i-a-accept talaga. Sa totoo lang ako kasi pagka nakita ko na walang base fare, tapos wala nang ang base fare, wala pang priority. So sa totoo lang yung booking na po yan hindi po talaga pagkikitaan yan ng driver. So masasayang lang din po yung oras niyo sa paghihintay kung sino yung mag-a-accept. Pero yan po yung tip ko na sana madagdag sa inyo na dagdag tip po at priority. Kung halimbawa walang base fare, okay na po yun. So, malamang ma-accept na po yan ni driver. So, yun po yung medyo katanggap-tanggap na sitwasyon. Kasi katulad ngayon, ako minsan pauwi na ako. Di baling wala akong dala pa uwi. Kasi pagka sobrang baba ng fare, biro mo 5 kilometers, pupuntahan mo pa. Pag-accept mo pa lang 5 kilometers na. Eh kung ang mga fare niyan is nasa wala pang 200, so magkano na lang yung matitira sa mga driver do'n, 'di ba? So ayan po yung paintindihin natin na yan po yung mga dapat nating tandaan bago tayo tungkol yan po ang lagi natin tatandaan kung tayo ay nagbo ng ating mga parcel para po madali, ma-accept ng mamang driver. So ayan, ayan yung paunang, tip ko po sa inyo. So, yan po ay yan po ang paunang tip ko lamang po sa inyo at sa bidyong ito ang tatalakayin natin ay tungkol dun sa mga cancellations. Ngayon napakahirap talaga sa totoo lang, napakahirap ng buhay ng mga driver dahil sa cancellation na yan. At dahil sa cancellation na yan marami ang nasususpended o kaya naman ay nababan. So pag-usapan natin yung suspensions, bakit tayo nasususpend, yung ating mga account nasususpend, di ba? Yan po ang unang-unang pangunahing dahilan lamang diyan ay yung mga cancellations. Maraming cancellation ang ginawa mo kaya ka na-suspend. Sa'kin kasi, sa totoo lang hindi apat na taon na mahigit 4 na taon na ako nag-ano, nagde-deliver ng mga parcel. Pero minsan hindi pa po ako na-suspend o kaya na-ban. Aminin ko medyo isang beses na na ano na rin ako ng opisina, natawagan na rin po ako dahil naman po yun dun sa pagkakamali din ng customer. Mahabang istorya pero paiksiin ko na lamang yun, tumanggap tayo ng double fare kasi sabi naman ng customer idodoblehin niya lang kasi nagkamali nga siya ng pag-book. And then at the end yung magbabayad pala ng fare o yung delivery services, yung pala yung nag-book sa kanya kasi cake 'to, eh. So, umangal ngayon itong si customer doon sa kanyang binilihan ng cake. So, itong si cake kasi nagsabi ay ito kasing pinik-up niya ng cake niya nagsabi sa akin na, "Okey yan sir, eh, padoblehin na lang natin yung bayad sa kanya." So, hindi pala okey sa customer yun. So, bale nang nagkausap-usap kami, okey bawal talaga yung nung tumatanggap tayo ng fare na hindi alam na hindi dumadaan sa application. So, ayun ang pagkakamali natin kasi bago-bago pa lang tayo no'n. So, ayun po. So, bumaba yung ratings natin do'n nung time na 'yon
from, excellent naging good na lang. So hanggang ngayon good pa rin pero, 3 years na siguro gano'n yung ano ko, yung status ko sa rating. So ayan po yung, pero hindi pa naman ako, awa ng Diyos, hindi pa naman ako nasu-suspend. So balikan natin yung mga cancellations. Napakahirap yung cancellation, 'di ba? Ah, Sabihin na natin na kahit sino mag-cancel, si customer o kaya si driver, isa pa rin ang bagsak niyan, si driver ang kawawa dahil, tayo naman talaga ay taga-absorb, ma lahat ng aminin naman natin lahat ng mga driver ganyan talaga. So, alam na natin yung mga ganyang kalakar na kahit sino pang mag-cancel o dun pa rin sa mga baguhan na hindi pa rin alam na tumatawag pa rin sila sa customer na para ipa-cancel. Kahit po tumawag po kayo sa customer, ah tayo pa ng binabagsakan kasi ano na yan, maraming beses ko ng ginawa yung ganyan. Pagtingin ko, tumawag ako sa customer ay sa opisina para ipa-cancel, maraming beses kong ginawa yan. Pero pagtingin ko pa rin dun sa ratings ko bumababa, pinababawasan pa rin ng bar yung ano ko. So, ibig sabihin lamang nun kahit saan ka mag-ano, kahit si customer pa ang mag-cancel, gano'n pa nangyayari, tatamaan pa rin tayo, tatamaan. So, napakalaking bagay nung cancellations kaya, ah, ingat-ingat talaga. Isa lamang ang hindi natin kayang ingatan diyan, yung pagmamalasing ka talaga, yung naranasan ko na kasi 'to, yung ano, yung nag-cancel si rider, 'di ba? Nag-cancel si rider pagkatapos niya ma-accept ng booking. So, yung booking nasa kanya na, yung parcel nasa kanya na, pero kinancel niya parang, I don't know na reason bakit niya kinancel, 'di ba? Kasi maaaring siguro ito yung mga baguhan dito kasi 'pag kinancel niya kasi 'di ba tatamaan din yung ratings niya, 'di ba? So, kung ako kasi na-accept ko na, hindi ko talaga ika-cancel. Otherwise, kung kailang kailangan talaga kung super laki katulad ng mga long rides, puwede mo i-cancel diyan kasi ang laki ng ano niyan, kung halimbawa 5,000 yung ano, kung halimbawa pupuntang probinsya, minsan may 4,000 to 5,000, puwede mo na i-cancel diyan kasi ang laki ng matitipid mo diyan, 1,000 mahigit. So, okey lang 'yun, reasonable para sa atin 'yun. Na-cancel natin, kumita tayo, pero asahan mo na tatamaan din yung ratings. Okey lang 'yun, paminsan-minsan lang yung gano'n, pero yung itong sitwasyon na 'to na katulad nung, sinasabi natin na kinancel nga ng driver tapos, ang mangyayari kasi do'n mga paps, o kaya mga ka-customer, ganito po 'yun, 'di ba na-accept na ni driver yung parcel, tapos ang ginawa nitong ni driver kinancel niya para siguro ano, yung porsiyento ni Lalamove o ni Transport o ni Lalamove lang kasi Transportify walang gano'n, eh. Ah Siyempre akala niya makakatipid siya doon pero ang mangyayari doon, yung booking na yun, automatic mag-a-appear uli sa application. So ang mangyayari i-a-accept siyempre yun ng mga rider. So pagka sa-accept ng rider siyempre tatawagan mo si customer. Kung halimbawa madalas kang tumatawag kay customer kasi SOP yun, baka-accept ng booking, tawagan mo si customer. Tapos pagtawag mo kay customer, sabihin ni customer, "Sir, na-pick up na po, wala na po 'yan, kanina pa po 'yan." So, ang nangyari doon, ika-cancel mo ngayon yung ano, yung booking na 'yon. O kaya ipaka-cancel mo kay customer. So, hindi naman halaga kung sino nag-cancel do'n sa ikaw man o si customer kasi tatamaan na talaga yung ratings mo diyan. So, ayan yung masakit na dapat hindi gano'n, dapat hayaan na ng system kasi ang nangyayari yung system yung ano, ina-update ng system, kapag may nag-cancel, automatic, magpa-pop up uli sa application. So, kawawa yung nag-a-accept. Dapat hayaan ng nilala-move na yung customer mag-ano, mag-book uli, i-rebook ng ano, ng customer kasi siya naman nakakaalam dun, eh. Siguro hindi ko alam kung ano yung ginagawa ni ano, ni Lalamove, bakit niya automatic automatic nagbo-book uli yung ano. So, yan yung masakit na katotohanan. Hindi natin puwedeng iwasan yun. Malas ka na lang na driver na in-accept mo, 'di ba? So, ayan po kasi nangyari sa akin yan, napakasakit sa akin ang ginawa ko kasi diyan, tinawagan ko si customer sabi ko, "Ma'am, ah, okey na po ba yung parcel? Puwede na ba Sir, kanina pa na-accept yan. So, bakit nandito pa sa application?" "Hindi ko nga alam sir," sabi naman ni customer. So, sabi niya, ah mamaya-maya tumawag ulit si customer sa'kin sabi niya, "Sir, si ano daw po yung ano, yung,
nakuha na nga po niya ng driver kaso namali daw siya ng pindot kaya na-cancel. So, sa tagal naman natin ng driver 'di ba, hindi puwedeng magkamali ng pindot kasi 'pag nag-canceled ka, marami pang ano prosesong gagawin mo 'di ba? So, ano 'yan, eh, 'pag cancel mo pipindutin mo yung cancel tapos pagka mag-aano ka pa, tatanungin ka pa kung sure ka ba kung do'n. So, dalawang pindot 'yun, hindi pupuwedeng nagkamali lang. Kasi kung nagkamali lang, isang pindot lang, okey na 'yun. So, alam na natin na gano'n ang ginawa ni driver, nagtipid siya na para mas malaki yung kita niya. So, ayan po yung ano, yung dahilan kung bakit tayo madalas nagkakaroon ng ban sa ating mga ano, yung sitwasyon na ganiyan na tayo talaga mga driver ang tinatamaan. And then pangalawa na nakikita ko do'n na bakit tayo naso-suspend, eh, yung mga ano performance natin. So, dapat tayo mga driver maging professional tayo sa ginagawa natin, maging magalang pa rin tayo sa customer. Although mayroon talagang customer na minsan pinipigilan mo na talaga, parang ang sakit talaga 'di ba? Parang, kaya ko ba 'to, 'di ba? Kasi merong mga customer na ano, pagdating pa lang sa site, 'di ba minsan masama rin yung timpla mo, tapos pagdating doon, eh, parang kakainin ka na ng buo ng customer na bakit, "Sir ang tagal-tagal mo bakit ngayon ka lang?" 'Di ba gano'n, may mga gano'n mga customer. Ah, Iniiwasan natin. Ako personally marami akong karanasan na gano'n na parang, ang tingin mo sa sarili mo ang liit-liit mo na, ang tingin mo din dun sa kausap mo ay parang halimaw na siya, 'di ba? So, maraming ganyan na ako, ginagawa ko lumalayo ako dun sa customer na yun at nag-iisip talaga ako sa malayo na, sana hindi ko talaga mapatulan at hindi ko masagot-sagot ng ano. So, yan ginagawa natin. ah, Smile pa rin tayo kaya kahit ngiting aso na yung nagagawa natin, wala tayong magagawa, sitwasyon na yun, eh. So, tayo talaga ang lugi diyan kasi nire-rate nga nila tayo, 'di ba? So, ayan ang hirap lang sa atin. So, pagka delivery driver ka dapat maging mapagtiis ka talaga. So, swerte mo na lang kung makakuha ka ng customer na medyo nakakaintindi sa ating mga delivery services. So, maraming ganyang customer na napakahirap intindihin, napakahirap unawain. Although marami rin naman mababait. Yung mga masusungit naman, mga ilan-ilan lang din naman 'yan. Mas marami pa rin yung customer na mababait. So, ayan. At doon naman sa mga ano, magti-tips lang din tayo doon sa mga customer kung paano nila, mag-book ng mabilis kasi minsan naaawa ako sa mga customer natin na nakikita ko yung mga book nila paulit-ulit lang din na ilang oras na doon pa rin. Minsan nakikita ko, sunod na araw andodoon pa rin. Alam ko yung book na yun pa rin yung ano na kasi isa lang yung note nila o kaya yung may pakiusap na sila, "Please accept my booking." Okay. Napakahirap din yun ng ano, na nakikiusap na yung mga customer din. So, siguro hindi natin, maano, hindi rin natin alam na marami ring mga customer na medyo ano na rin sa mga naiinis na rin sa fare ni Lalamove. Kaya minsan, ah, nasa ibang application na sila nagbo-book. So, nakikita ko kasi sa ano, eh, minsan sa Lalamove nakita ko walang nag-a-accept sa kanila. So, sa Transportify andodoon yung book nila. So, kasi, dalawa nga yung ano ko, yung application ko, 'di ba, Transportify at saka Lalamove. So, kadalasan babad na babad ako sa apps na Lalamove kasi, aminin natin mas marami ang nagbabasa ano, sa Lalamove pero mas marami pa rin ang customer na nagbo-book sa Lalamove. So, may mga gandang booking sa Lalamove, maraming pangit. So, yun nga lang ang siyempre pipiliin mo kung, ikaw ay rider, pipiliin mo talaga, sasalain mo kung ano yung, magagandang booking na kukunin mo. So, marami tayong vlog niya tungkol saan kung paano natin makakuha ng mga magagandang booking. So, ah, balikan niyo yung aking mga vlog, marami akong mga in-upload na ganyan na kung paano tayo kukuha ng magagandang bookings. At doon naman sa customer na mga nahihirapan pa rin hanggang ngayon mag-book. So, payo ko lang sa inyo, madali lang naman, dapat lang po, tignan natin yung mga natin na tama ba yung natin, tama lang ba yung presyo kasi sobrang baba nga. Puwede naman kayong mag-ano, additional o priority at saka kung halimbawa nagmamadali kayo, 'wag niyo na sabihin na
please no double booking tapos makikita namin yung fare niyo, wala man lang kayong priority. So ano 'to, lokohan? Ano 'to, lokohan? Sasabihin mo, "Please, no double booking, rush po ito." Tapos nakikita namin wala man lang kayong dinagdag na priority o o kaya walang base fare, 'di ba? So, hindi talaga ka-accept yung mga ganyang booking. So, kahit anong gawin niyo diyan, magdamag, maghapon kayo mag-book niyan, wala pong a-accept talaga yan. So, asahan niyo na po yung mga gano'ng mga sitwasyon. So, maraming maraming salamat. Hanggang dito na lamang. So, medyo mahaba-haba na yung vlog natin. So, sa susunod naman, ah, tatalakayin natin kung ano naman yung mga sitwasyon. Comment po kayo sa baba kung ano yung mga gusto niyong talakayan natin tungkol sa mga delivery lang po. Wag po sa ibang bagay. So, ayan po, maraming maraming salamat and thank you po kung nakaabot kayo sa video na ito. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng video na ito, kung nakaabot po kayo hanggang dito sa dulo ng video, maraming maraming salamat po at please po, um, mag-comment po kayo sa baba para po masunod na vlog ma-notify po namin kayo at maraming maraming salamat po and have a nice day po sa ating lahat. Ma'am, sir, at do'n sa mga, kapwa nating riders, ingat po ngayon. Medyo may bagyo, maulan, madulas ang daan. Maraming maraming salamat and God bless po sa ating lahat and TY.